Yun o! Yan, problema ng Metro Manila, problema po ng Metro Cebu, problema po ng Metro Iloilo. Metro Davao ba? Metro Davao. Lahat po ng panig ng bansa, problema po itong Buti traffic. na lang no? si Chairman dito lang sa Dito Metro lang sa Manila. Metro Manila, kundi na motibo. Pero yan ang kanyang niya, almusal, tanghalian, hapunan. Problema sa traffic. Kaya nga, may ganansya daw yung Supreme Court decision do sa single ticketing system. Pag-usapan nga natin yan, nasa linya natin si MMDA Chairman Romando Artes. Chairman, gandang umaga! Good morning po. Magandang umaga sa inyo, Sir Joel at Miss Weng at inyong taga-subaybay. Magandang umaga. Chairman, ano ba ang ganansya nitong panibagong decision ng Supreme Court sa single ticketing system? Paki-explain nga po sa amin. Apo, unang-una po, binaliktad po ng Korte Suprema yung earlier decision na kami po ay walang karapatan na gumawa po ng mag-legislate. Dito po sa bagong desisyon ng Korte Suprema, in-acknowledge po na meron po daw kaming kapangyarihan through the Metro Manila Council na mag-issue ng regulation regarding traffic. At yan daw po ang i-apply dapat sa buong Metro Manila, including po ng mga LGUs. Dito rin po sa desisyon na to, sinabi na bawal na pong mag-issue ang mga local traffic enforcers ng paniket sa traffic violations unless deputized po sila na MMDA. At ganoon din po, pinagbabawal po yung confiscation and license ng mga local traffic enforcers na although na-address naman na po yan ng single ticketing system. And dito po sa single ticketing system, hindi na po sila nangumpiska po na list. Okay, So basically, yan po yung gist noong decision po ng Korte Suprema. In short, Chairman, wala nang sagabal ang mga kwestyong legal sa pagpapatupad ng single ticketing system. Opo, wala na po. In fact, in-reinforce po yan ng Korte Suprema saying dapat po unified and single ticketing system lamang ang i-implement po sa buong Kalakang, Maynila po. Actually, hindi lang sa traffic problema ito, pati doon sa road clearing. Totoo yan. Meron ba tayong problema pa rin hanggang ngayon doon? At with this decision from the Supreme Court, masusolusyonan na ba yung problema natin doon sa road clearing? Kasi minsan, nag-clearing operations ng MMDA, may pupuntang Congressman. Oo. Hindi ganyan ang panuntunan namin dito. Oo. Malis kayo rito. Parang pinaninindigan nila yung local autonomy. Paano yun? Bumabangga sa local autonomy, Chairman? Ma-address na rin po yan dahil nga po binibigay po sa amin yung karapatan na mag-regulate ng traffic sa buong Metro Manila, including po yung mga inner roads. So, ma-address din po yan, ganyang issue. Although, yan naman po ay napag-uusapan at mapag-uusapan po definitely namin ng bawat lungsod. Dahil, siyempre po may mga pangangailangan na mas na alam ng mga local chief executives. At ganoon din po, alam naman po namin na may kakulangan kami sa employees, sa mga traffic enforcers, na kailangan pong punuan ng mga LGU. So, yan po ay aming i-discuss, pagpaplanuhan at pag-uusapan. Although, hindi pa po ito final and executory, meaning pwede pa po nilang gampanan yung tungkulin nila ng paghuhuli ng mga violators dahil hindi pa naman po final nga and executory. Pero ito po ay isang bagay na aming dapat paghandaan na kung eventually talagang i-sustain ng Supreme Court itong decision na ito, kailangan po handa kami. So, mag-meeting po yung aming mga technical ngayong Friday at magkakaroon po kami Monday. Tapos po magkakaroon kami ng Metro Manila Council meeting, I think Tuesday or Wednesday po yata. Okay. Ibig po sabihin, Chairman, i-augment pa rin kayo ng local government units kasi kulang kayo sa tao. Pero ano mang pinapatupad ninyo sa na traffic rules, yun ang susundin sa pagpapatupad ng mga local traffic enforcers. Hindi yung local na dinidikta ng kanilang local traffic management unit. Ang susundin na po yung pong sa MMDA. Single ticketing system at yung Metro Manila Traffic Code. Although, kailangan po namin pag-usapan yung iba pang implications niyan kasi meron pong apparent gap between the single ticketing system tsaka yung mga local ordinances. Or minsan po may konting conflict like
ang Makati po walang window sa Yes. number coding. Yun ang susunod kong tanong, Chairman. Paano yung sa kanya-kanyang republika sa pagpapatupad ng color ng coding? I-reconcile po namin yan kasi like may mga bayan din naman po na wala talagang coding. Opo. So we'll reconcile po yung po mga conflict na yan at yung po mga gaps like yung po mga local government units ay nag-i-issue ng prangkisa ng tricycle. May mga ruta po yan. So yung mga out of line, kailangan po namin i-discuss yan extensively. Kailangan nga po talaga namin pag-aralan yung implications po nitong desisyon ng Korte Suprema, mapaghandaan in case po na may MR at mabigyan. Kailangan by the time na mag-file na si Oreo, Saka pumapalya yung signal ni Ni Chairman. Chairman. Oo, Natatraffic siya, na-single natatraffic. Tawagan na natin si Chairman kasi may ang tanong okay na daw si Chairman. Chairman, Okay na, ilan pa na po bang lugar sa buong Metro Manila ang nakaayon na doon sa single ticketing system? Kasi baka naman may maganda ng desisyon ng Korte Suprema, pero may lugar pa pala sa Metro Manila na hindi ready sa ganitong sistema naman. Lahat naman po ay nag-i-implement na. Okay na, kompleto Yung na. 15, yung 17 LGUs nitong single ticketing. Meron na lang dalawa na inaayos po yung interconnectivity. Pero it will not affect po yung implementation ng single ticketing naman. So, masasabi ko po na lahat po ng LGUs ay nag-i-implement na nitong single ticketing. Yung na lang pong dalawa, yung interconnectivity na lang po yung inaayos. Alright. Siguro usaping traffic, Weng. Ano? Oo. Nasagap lang na aking antena, mga kapuso, na mahaba yung antena ko, Weng, nasagap na merong posibilidad na madagdagan yung mga motorcycle taxis natin. No? Dahil meron na tayong ilang player ba yan? Tatlo. Meron na tayong Angkas, merong Joyride, May move it pa. may Move It na Oo. binili ng Grab. Oo. Binili ng Grab, Yes, no? binili ng Grab. Ngayon may papasok pa ulit. Grab bike. Iba pa yon. Ito yung Grab din, pero motorsiklo. Alright. No? So, kayo ba'y na kukonsulta doon po sa mga papasok po na mga bagong itong kasong ito, motorcycle taxis. At nababanggit ba ninyo, nabibigyan nyo sila ng study kung gaano kalala ang traffic at maaaring maging dagdag na paglala sa traffic kung magkakaroon ng ganitong klase ng addition? Apo, kami po ay part ng technical working group na bumabalangkas noong pong proposed batas para po sa motorcycle taxi. At kami naman po ay supportive sa pagre-regulate nito pong motorcycle taxis para pong maiwasan yung colorum, which is unsafe, walang insurance, hindi trained yung mga drivers. Insofar as regulations po nitong motorcycle taxi, kami po ay nagbigay naman po ng aming posisyon. As to yung mga pagpasok po ng mga players and all, yun po ay nasa LTFRB na. At doon din po siguro sa batas na ipapasa. Pero kung kami po ang tatanungin, Ano po posisyon insofar niyo? as Ano ang posisyon posisyon niyo? namin, dapat po sundin yung may study naman po yan na ginawa or ginagawa. Kailangan po sundin para ma-determine yung tamang bilang lamang ng i-authorize at wag naman po sobra-sobra or unlimited. Kaya Yun pa po yung ba ng aming road posisyon. network natin, Chairman, na magdagdag pa ng motorcycle taxis? Kasi alam mo, Well, ideally, 'di ba, Chairman, ang ating pananaw kasi diyan, 'di ba, Weng? Isang isang kotse. Oo, ang isang motorsiklo Ang isang ay motorsiklo tinuturing ay isang ng- kotse. Kasing laki ng kotse, size sa Box kalye. yan, 'di ba? Correct. So, kaya lang ngayon dahil nga sa sobrang limited yung ating space sa kalsada, nagsisingit-singit yung mga motorsiklo. Totoo yan. So ito, yung additional na yan, yung maaaring maging addition ng mga motorcycle units sa ating mga kalsada. Anong posisyon ng MMDA dyan? Well, ngayon naman po existing na sila eh. Yes. Makikita naman po natin sa kalsada na napakarami na ng motorsiklo. Ang sa amin lamang po posisyon ay ilimit po yung number sa tama lamang at kailangan para ma-augment yung pampublikong transportasyon. Huwag naman po sobra-sobra at
may epekto po kasi yan sa daloy ng traffic. Oh, kasi, Pero meron naman pong study yan kung sa tamang bilang na dapat pong bigyan ng prangkisa. So, we'll abide po doon sa wisdom noong batas na ginagawa at doon po sa magiging panuntunan po ng DOTR at LTFRB regarding po sa actual na bilang ng pagbibigyan po ng prangkisa. No, kasi yung yung issue sa prangkisa, Weng, dalawa nakikita ko diyan. Kung meron ka ng Move It, papasok pa doon dalawang prangkisa ang Oo. bibigay sa Grab, 'di ba? Kasi Move It kanya na eh. Oo, nakuha niyo na yan. 99.9% konting guhit na lang eh. Oo. So, Ang kanya lang natira sa bumbo. Move It eh. Pero Correct, oo. siya ang Grab na may-ari. Oo. Yan. Tapos mag-a-apply ka pa ng Grab bike. So medyo may mga usapin po rito ng issue ng monopoly. Ang monopolyo ho kasi illegal, no? Pero yun lang ang concern natin, yung maaaring idagdag na mga unit sa ating kalsada. Tsaka yun Chairman Joel, hindi pa natin pinag-uusapan dito yung mga bumibili ng sarili. Yes. So madadagdag ka ng libo pa ng mga motorcycle taxis dahil mag-open ka ng panibagong franchise, yung mga araw-araw ay bumibili ng bagong sarili motorsiklo na pribado. Nadagdag pa. Diba? O, yun. Kamusta naman ang kali natin, Chairman? Kamusta naman ang buhok ni Chairman? Yun ang tanong natin. Kulot na po ba? Kulot na yun. Kulot na. So, ito yung kasali naman kayo sa technical working group at Kasali po kami sa technical working kayo group. po'y tumututol at sumususog sa control ng mga units, no? Yes. Yun lang po naman. Hindi kami tumututol sa pagpasa ng batas at pag-regulate sa kanila. Yun lamang po, ang aming po posisyon ay yung tamang bilang lamang po ang dapat pong mabigay. Alright, Panguli. El Nino, yung mga tao ninyo, kamusta naman? In effect na po yung Tayo naman po ay may anti-heat stroke Yun. break. 30 minutes po yan sa umaga at 30 minutes sa hapon. At meron po tayong programa na nagbibigay po tayo ng tubig sa atin pong mga enforcers. At kami po ay nag-meeting kahapon. I-extend na po namin yung libreng tubig sa mga motorista, particularly yung nagbabike at yung nagmumotor. So, maglalagay po tayo ng mga water stations sa mga pangunahing lansangan po, particularly sa EDSA, para po may mainom na tubig. Hindi lamang po yung aming mga tauhan, pati po yung nagmumotor at yung nagbibisikleta pa. Alright, Chairman, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Sir, Thank you. thank you. Salamat po at ingat po kayo. Attorney Thank you, sir. Romando Ortez, mga kapuso, Chairman, MMDA.